God first morning po sa ating lahat mga batid. Happy God first morning po, Pastor. And maraming salamat. Good morning po, Pastor, Sister Emma. First morning. Sister Vivian, good morning. First morning, everyone. And so, Good morning, Pastor Peggy. morning po. God first morning. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin mga batid. Let's pray. Mapagmahal at mahabaging Ama na ang tahanan ay nasa mga langit. Amin pong binabalik Ama ang aming papuri, pasasalamat po sa inyo dahil sa inyong kabutihan. Lalong-lalo na sa napakaganda ng araw na aming salubungin ngayon. Aming dinadalangin Ama na nawa sa aming programang ito ay inyo kaming samahan upang aming mas lalong maintindihan ang mga mensaheng aming mapapakinggan. Pagpalayan ng bawat isa sa pangalan ng Diyos aming tagapagligtas. Amen. Amen. Ayan. So, welcome muli mga batid no, sa ating programa. Nasa 27th day na po tayo mga batid no, sa ating 40 days of prayer. Kaya purihin ang ating Panginoon. Welcome po sa mga ating viewers sa Facebook Live at saka sa YouTube. At ating welcome din po mga kapatiran no, na nandito ngayon sa ating platform. So, ang pagkasunod-sunod ng ating programa mga batid sa umagang ito ay pagkatapos ko po at ating pakikinggan ang pagbabasa ng banal na kasulatan na makita sa Judges chapter 11 na pangunahan po tayo ni Sister Flor de Lisa Tumala. And then handugan niya po tayo ng isang panalangin pagkatapos ng kanyang pagbabasa. Then ang lest we forget devotional ay tayo'y pangungunahan din po ni Sir Robert Deliente. Yan. Then ang ating 40 days prayer speaker ay walang iba kundi si Pastor James Lotelia. So ating ibigay na po ang pagkakataon kay Mama Flor de Lisa Tumala para sa Bible reading. God first morning po, mga kapatid. God first morning, ma'am. So tayo po ngayon ay nasa Judges 11 o mga hukom. Titulo 11, si Jephthah ay ginawang pinuno. Si Jephthah na Gileadita ay isang malakas na mandirigma, ngunit siya ay anak ng isang upahang babae. Si Gilead ang ama ni Jephthah. Ang asawa ni Gilead ay nagkaanak sa kanya ng mga lalaki. Nang lumaki ang mga anak ng kanyang asawa, ay kanilang pinalaya si Jephthah at sinabi nila sa kanya, "Ikaw ay hindi magmamana sa sambahayan ng aming ama sapagkat ikaw ay anak ng ibang babae." Nang magkagayoy tumakas si Jephthah sa kanyang mga kapatid at tumira sa lupain ng Tob. Doon ay nakasama ni Jephthah ang mga lalaking bandido at sumasalakay sa nakasama niya. Pagkaraan ng ilang panahon, ang mga anak ni Amon ay nakipagdigma sa Israel. Nang lumaban ang mga anak ni Amon sa Israel, ang mga matanda sa Gilead ay naparoon upang sunduin si Jephthah mula sa lupain ng Tob. At kanilang sinabi kay Jephthah, "Halika't ikaw ang maging pinuno namin upang kami ay makalaban sa mga anak ni Amon." Subalit sinabi ni Jephthah sa matatanda sa Gilead, "Di ba kayo ay napuot sa akin at pinalayas ninyo ako sa bahay ng aking ama? Kung gayoy, bakit kayo naparito sa akin ngayong kayo'y nasa paghihirap?" At sinabi ng matatanda sa Gilead kay Jephthah, "Kaya kami ay bumabalik sa iyo ngayon ay upang makasama ka namin at makipaglaban sa mga anak ni Amon. At ikaw ay magiging pinuno namin lahat na taga-Gilead." Sinabi ni Jephthah sa mga matanda sa Gilead, "Kung pauuwiin ninyo ako upang makipaglaban sa mga anak ni Amon at ibigay sila ng Panginoon sa harap ko, magiging pinuno ba ninyo ako?" At sinabi kay Jephthah ng matatanda sa Gilead, "Ang Panginoon ang maging saksi natin. Tiyak na aming gagawin ang ayon sa iyong salita."
Kaya't si Jefta ay umalis na kasama ng matatanda sa Gilead at ginawa nila siyang pinuno at sinabi ni Jefta sa Mizpa ang lahat ng kanyang salita sa harap ng Panginoon. At nagpadala si Jefta ng mga sugo sa hari ng mga anak ni Amon na nagsasabi, "Anong mayroon ka laban sa akin, na ikaw ay naparito sa akin upang lumaban sa aking lupain?" Sinagot ng hari ng mga anak ni Amon ang mga sugo ni Jefta, "Sapagkat sinakop ng Israel ang aking lupain nang siya'y umahon galing sa Ehipto mula sa Arnon hanggang sa Jabok at hanggang sa Jordan. Kaya'y ngayon isauli mo ng payapa ang mga lupaing iyon." Muling nagpadala si Jefta ng mga sugo sa hari ng mga anak ni Amon at kanyang sinabi sa kanya, "Ganito ang sabi ni Jefta, hindi inagaw ng Israel ang lupain ng Moab o ang lupain ng mga anak ni Amon, kundi nang sila'y umahon mula sa Ehipto, ang Israel ay naglakad ilang hanggang sa dagar na pula at dumating sa Kades. Nagpadala noon ang Israel ng mga sugo sa hari sa Sedom na nagsasabi, "Pinapakiusap ko sa iyong paraanin mo ako sa iyong lupain." Ngunit hindi ito pinakinggan ng hari ng Edom. Nagsugo siya sa hari ng Moab, ngunit tumanggi siya at ang Israel ay tumahan sa Kadesh. Nang magkagayoy naglakad sila sa ilang at lumigid sa lupain ng Edom at Moab. Dumaan sila sa dakong silangan ng lupain ng Moab at sila'y humantong sa kabilang dako ng Arnon. Ngunit hindi sila pumasok sa hangganan ng Moab sapagkat ang Arnon ay siyang hangganan ng Moab. Nagpadala noon ang Israel ng mga sugo kay Sihon, na hari ng mga Amoreyo, na hari sa Hesbon. At sinabi ng Israel sa kanya, "Ipinapakiusap namin sa iyo na paraanin mo kami sa iyong lupain hanggang sa amin dakong patutunguhan." Ngunit si Sihon ay hindi nagtiwala na paraanin ng Israel sa kanyang nasasakupan, kaya't pinisa ni Sihon ang kanyang buong bayan at nagkampo sa Jahaz at lumaban sa Israel. At ibinigay ng Panginoon ng Diyos ng Israel si Sihon at ang kanyang buong bayan sa kamay ng Israel at kanilang tinalo sila. Sa gayoy inangkin ng Israel ang buong lupain ng mga Amoreyo na nanirahan sa lupaing iyon. Kanilang inangkin ang buong nasasakupan ng mga Amoreyo mula sa Arnon hanggang sa Jabok at mula sa Ilang hanggang sa Jordan. Kaya ngayon ang ari-arian ng mga Amoreyo sa harap ng bayang Israel ay inalis ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, at iyo bang aariin ang mga yan? Hindi mo ba aangkinin upang maging sa iyo ang ibinigay sa iyo ni Semos na iyong Diyos? Kaya sino mang inalisan ng Panginoon, naming Diyos ng ari-arian, sa harap namin ay aming aangkinin. At ngayon mas magaling ka ba sa anumang paraan kay Balak na anak ni Zippor, na hari sa Moab? Siya ba'y nakipagdigma kailanman sa Israel o lumaban kaya sa kanila? Samantalang ang Israel ay naninirahan ng 300 taon sa Hesbon at sa mga nayon nito, sa Oroer at sa mga nayon nito, at sa lahat ng mga bayang nasa pampang ng Arnon. Bakit hindi ninyo binawi ang mga iyon sa loob ng panahong iyon? Hindi ako ang nagkasala laban sa iyo, kundi ikaw ang gumagawa ng masama sa pamamagitan ng pakikidigma mo sa akin. Ang Panginoon na siyang hukom ang hahatol sa araw na ito sa mga anak ni Israel at sa mga anak ni Hamon. Ngunit hindi dininig ng hari ng mga Amonita ang mga salita ni Jefta na ipiniabot sa kanya. Pagkatapos, ang Espiritu ng Panginoon ay dumating kay Jefta at siya ay nagdaan sa Gilead at Manases at nagdaan sa Mizpa ng Gilead. At mula sa Mizpa ng Gilead ay nagdaan siya sa mga Amonita. At nagbitaw si Jefta ng isang panata sa Panginoon at nagsabi, "Kung iyong ibigay ang mga Amonita sa aking kamay, ay mangyayari
na sino mang lumabas sa mga pintuan ng aking bahay upang sumalubong sa akin, sa aking pagbalik na mapayapa galing sa mga anak ni Amon ay magiging sa Panginoon at iaalay ko iyon bilang handog na sinusunog. Sa gayoy tinawid ni Jefta ang mga anak ni Amon upang lumaban sa kanila at sila'y ibinigay ng Panginoon sa kanyang kamay. Sila'y pinagpapatay niya mula sa Aroer hanggang sa Minit na may 20 lungsod at hanggang sa Abel-Keramim. Sa gayoy nagapi ang mga anak ni Amon sa harap ng mga anak ni Israel. Pagkatapos si Jefta ay umuwi sa kanyang bahay sa Mizpah. Ang kanyang anak na babae ay lumabas upang salubungin siya ng alpa at ng sayaw. Siya ang kanyang kaisa-isang anak at liban sa kanya'y wala na siyang anak na lalaki o babae man. Pagkakita niya sa kanya, kanyang pinunit ang kanyang damit at sinabi, "Anak ko, pinababa mo akong lubos at ikaw ay isa sa mga bumabagabag sa akin sapagkat gumawa na ako ng panata sa Panginoon at hindi ko na mababawi." At sinabi niya sa kanya, "Ama ko, kung iyong ibinuka ang iyong bibig sa Panginoon, gawin mo sa akin ang ayon sa lumabas sa iyong bibig. Yamang ipinaghiganti ka ng Panginoon sa iyong mga kaaway, sa makatuwid ay sa mga Amonita." Sinabi niya sa kanyang ama, "Hayaan mong gawin ang bagay na ito sa akin. Hayaan mo lamang ako ng 2 buwan upang ako'y humayo at gumala sa mga bundok at tangisan ko at ng aking mga kasama ang aking pagkabirhen." At kanyang sinabi, "Humayo ka." At siya'y kanyang pinaalis ng 2 buwan. Siya at ang kanyang mga kasama ay umalis at tinangisan ang kanyang pagkabirhen sa mga bundok. Sa katapusan ng 2 buwan, siya'y nagbalik sa kanyang ama at ginawa sa kanya ang ayon sa kanyang panata na kanyang binitiwan. Siya'y hindi kailanman nasipingan ng lalaki at naging kaugalian sa Israel na ang mga anak na babae ng Israel ay pumupunta taon-taon upang alalahanin ang anak ni Jefta na Gileadita 4 na araw sa loob ng isang taon. Ito po yung ating kwento at babasahin tungkol po sa isang panata na ang naging kabayaran ay ang kanyang anak. Amen. 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 Maraming salamat po, sis. Tama po, no? So, Thank you, Ma'am Flo. thank you sa pagbasa. Pwede kang manalangin para sa closing prayer. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, sa umagang ito, binabalik po namin ang aming papuri at pasasalamat sa biyaya na inyong pinagkaloob, sa biyaya ng buhay na patuloy po namin nararanasan. Salamat po sa aming pong talatang nabasa, kung saan ito po ay nagpapaalaala sa amin na kayo ang gumagawa sa aming buhay sa panahon na kami po ay bumabagsak, nalulugmok at naapi, kayo ang aming tagapagtanggol. Ipinaalala niyo din po sa amin, Ama, na kung kami gagawa ng isang pangako sa inyo sa katuparan ng kabutihang ipinagkaloob ninyo sa amin, kami po nawa ay maging mapanuri at pag-isip upang nang sa gayon, Ama, kami maging tapat sa aming pong pananalita at sa aming gagawing panunumpa sa inyong banal na harapan. Patuloy po na ang biyaya at pagpapala ang patuloy na igawad sa bawat isa sa amin. Patuloy po na pagpapala at pag-iingat ang siyang maranasan sa maghapong ito. Patawad po, Ama, sa lahat na aming nagawang pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world.
But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed, years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Amen. Bigyan natin ang panahon kay Sir Robert Doliente. God first morning po. Happy God first morning po sa ating lahat. Big God first morning po, sir. God first morning po. Para po sa ating devotional ngayong umaga, sa aklat po ng Lest We Forget, ay mayroon pong pinamagatang pagsiyasat sa organisasyon ng Iglesia. Ito po ay ikatlong bahagi. Ang eksperimento sa South Africa. Ayon sa Mateo 24:14, at ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahayag sa buong daigdig bilang patutuo sa lahat ng mga bansa, at pagkatapos ay darating ang wakas. Ang pangalawang paraan para sa reformasyon sa organisasyon noong dekada 1870 ay lumitaw sa mga mission field ng denominasyon at nakatuon sa praktikal na pangailangan kaysa teolohiya. Hindi ibig sabihin wala ng teolohiya. Hindi lamang ito ang pangunahing focus. Ang theological na pundasyon ng diskarteng ito ay ang eschatology. So alam naman po natin, pag sinabi pong eschatology, ito po ay pag-aaral tungkol po sa
ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesus. Dahil kailangang ipangaral ng mga Adventista ang mensahe ng tatlong anghel sa buong mundo bago ang ikalawang pagdating. Ang pangalawang diskarte ay nakatuon sa misyon ng denominasyon kaugnay ng kanilang eschatological na layunin. Ang unang elemento ng reforma ay nagsimula sa bagong tatag na South African Conference noong 1892 sa ilalim ng pumuno ni A.T. Robinson. Ang pangunahin niyang problema ay ang kakulangan ng tauhan. Sa anumang paraan, hindi niya kayang punan ang lahat ng mga legal na mga independenteng auxiliary organization na nabuo sa Battle Creek. Halimbawa, saan niya hanapin ang liderato para sa Publishing Association, General Tract and Missionary Society, Educational Society, General Sabbath School Association, Health and Temperance Association, General Conference Association, at Foreign Mission Board. Ang solusyon ni Robinson ay bunga ng pangailangan. Hindi siya lumikha ng mga independenteng organisasyon, kundi bumuo siya ng mga departamento sa ilalim ng sistema ng komperensya. Pareho sila ni O.A. Olsen, presidente ng General Conference, at W.C. White ay nag-aalala sa mungkahi at sumulat ang General Conference kay Robinson na huwag lumikha ng mga departamento. Ngunit huli na ang lahat. Dahil sa tagal ng oras ng komunikasyon sa pamagitan ng sulat sa barko noong mga panahong iyon, pagdating ng instruction mula sa General Conference, nakapagtatag na si Robinson ng programa at nalaman ito ay epektibo. Paglaon sa dekada 1890 na po, lumipat si Robinson sa Australia kung saan naibenta niya ang ideya ng departamento kay A.G. Daniels at W.C. White. Sila naman ay magdadala ng ideya sa sesyon ng General Conference noong 1901 bilang bahagi ng isang plano sa muling pag-uorganisa. Ang inobasyon ay kadalasang pinagmumulan ng pag-unlad. Bagamat kailangan ang istruktura at mga patakaran para sa anumang matatag na organisasyon, mahalaga ang kakayahang mag-imbento para sa patuloy na sigla. Tulungan mo kami, Ama, na makahanap ng tamang balanse sa pagitan ng mga regulasyon at inobasyon sa aming parehong pang-araw-araw na buhay sa aming iglesia. Sa pag-aaral na ito, mga kapatid, ay meron na po akong ibahagi ng mga 4 na mahalagang bagay. Ang una ay ang misyon ay hindi lang gawain. Ito ay buhay. Na malinaw po na inutos sa Matthew 24:14 at ang magandang balitang ito ng kariyan ay ipapahayag sa buong daigdig bilang patutuo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayon darating ang wakas, hindi ito simpleng pahayag. Ito ay isang panawagan sa bawat mananampalataya na maging bahagi ng isang pandaigdigang misyon. Ang karanasan ng Iglesia sa South Africa ay isang paalala na ang misyon ay hindi laging maayos o madali. Sa kabila ng mga hamon sa organisasyon, kultura, at komunikasyon, nakita natin kung paanong ang pagsunod sa banal na prinsipyo
ay kaayusan ay nagbunga ng mas epektibong paglilingkod. Ang pagdating ni A.T. Robinson at ang pagbuo ng South African Conference ay hindi lamang administratibong hakbang. Ito ay pagsasakatawan ng pananampalataya sa gawa. Pangalawa, ang misyon ay nangailangan ng kaayusan. Hindi sapat ang isang sigasig kung walang istrukturang gumagabay. Ang iglesia ay tinatawag hindi lang upang mangaral, kundi upang magtayo ng matatag na pundasyon para sa patuloy na paglago. Pangatlo, ang pagsunod sa banal na disenyo ay may bunga. Nang sinunod ng mga leader ang prinsipyo ng General Conference, nakita nila ang pag-unlad ng gawain sa South Africa sa ating personal na buhay. Kapag isinuko natin ang ating plano sa plano ng Diyos, mas naging malinaw ang ating landas. Panghuli, ang misyon ay dapat nakaangkla sa kultura ng lugar. Hindi sapat ang pagdadala ng mensahe. Kailangan itong isalin sa wika, damdamin, at pangailangan ng mga tao. Ang tunay na misyonero ay hindi lang tagapagsalita, kundi siya ay tagapagpakinig, tagapaglingkod, at tagapagtayo ng tulay. So muli, magandang umaga sa lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa umagang ito sa atin pong binasa na devotional. Amen. And maraming salamat po, sir. Amen. Pwede po kayo makapag-offer ng isang panalangin, sir? Tayo po ay manalangin. Dakila at mabagi naming Diyos, ang tahanan ay nasa mga langit. Maraming salamat, Panginoon, na sa umagang ito ay muli naming nasariwa ang inyong pong banal na salita. Tulungan kami, Panginoon, na patuloy na umaalam sa amin pong puso at damdamin ang paglilingkod sa inyo, Panginoon. Bagaman mayroon na pong mga nasimulan na paglilingkod sa mang dako ng mundo. Subalit, Panginoon, hinihiling namin ng bawat isa sa amin ay magkaroon po na personal na ugnayan sa inyo. At patuloy kami na aktibong naglilingkod po sa inyo at sa inyo pong sa gawain po ng Iglesia upang magkagayon ay hindi po mahadlangan ang inyo pong ikalawang pagparito. Tulungan kami, Panginoon, na maging matatag sa anumang hamon ng aming mga buhay habang kami po ay nag-aantay sa inyong pagparito. Muli, pagpalain ng bawat isa sa amin sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you po, sir. So, tayo po idadako, kapatid, no, sa ating mensahe na kung saan maunahan tayo ni Pastor James Lotilla sa ating 40 days of prayer na mensahe. Bago po yan ay tayo po muna ay manalangin. Ating ipikit ang ating mga mata. Nalangin po tayo. Mapagmahal naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo na may kababaang loob at may pasasalamat sa oras po na ito. Iniangat po namin ang iyong pangalan at naway puspusin mo siya. Puspusin niyo po kami ng inyong banal na espiritu. Bigyan ng karunungan ang bawat isa, kaliwanagan ng isipan at tapang na kung saan aming mapakinggan at may pahayag ng aming speaker ngayon ang mga mensaheng kanyang pangungunahan. Panginoon, kayo po nawa ang gumabay sa bawat salita na kanyang bibigkasin. Ilayin niyo po siya sa anumang kaba, pag-alanganin at palakasin mo po ang kanyang isipan at espiritu. Hayaan mo ang mensahe ay maging daluyan ng iyong katotohanan, pag-asa at pagbabago sa aming mga puso. Salamat po sa inyong patnubay sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen.
Amen. Amen. Sir James. Amen. Amen. Happy God first morning po sa atin pong lahat. Happy God Ayan. po, Pastor. Morning po. Good first morning. First morning, Pastor. So tayo po ay nasa 27th day na po ng atin pong binabasa pong material. Ang title po nito is Sins Broken Down. Ayan, no? So ito ay isang paalala po sa atin kung paano po natin mapagtagumpayan ang pagkakasala. Okay? So akin po itong basahin. Sinabi po dito, there are many aspects of good news of the gospel of Christ. One is that at the cross, the power of sinful nature was broken for all who accept Christ and believe. Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Romans 6 verse 6. Likewise, reckon ye also yourselves to be dead indeed into sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. When Jesus died on the cross, the power of sinful nature in every believer's life was broken. It is an historical fact. However, it becomes a reality in the Christian's life only if he believes it. This means that the unloving you, the unforgiving you, the angry you, the lustful you, the anxious you, the list could go on and on, died at the cross. That is wonderful news. It means that you do not have to be controlled by your unloving attitudes, unforgiveness, anger, lustful thoughts, and desire, etc. The power of these sinful desires, attitudes, and behavior is broken. The problem most Christians encounter when they read these verses, Bible verses, is that they conclude they should then be able to obey God with His help. For example, consider the Christian who has a struggle with anger. Common po sa atin po ito, no, na meron po struggle sa galit. The reasons that if the power of this sinful anger was broken at the cross, he now can stop being angry when something happens to cause him to become angry. He feels great relief, confident that now he will finally have the victory. Soon something happens to cause him to feel anger. Perhaps someone cuts him off while driving, or someone says something very unkind to him. Immediately, anger arises. He puts forth efforts to subdue it, but he finds that it keeps lingering. He doesn't want these feelings, but seems helpless to get rid of them. He begins questioning himself about why anger is still arising in his feelings. He concludes that he must not ask God to receive from God enough of His power to assist him in his efforts to become anger. So he pleads with God to remove the anger, to give him the power needed to give him the victory. Even so, he continues to experience the same pattern of being overcome by besetting sins. More confusion and feelings of defeat sit in. Again, he questions his sincerity and has no peace in his walk with the Lord. It is very true that the power of our sinful nature was broken at the cross. However, this doesn't mean that if we believe
This we can begin obeying God by putting forth efforts to do so. Remember, we have no ability in that ourselves to obey God, even though the overwhelming influence of our sinful nature was broken at the cross. Simply knowing and believing that truth is not enough. No, there is only one way we will have the victory we long for. The victory over temptation and sin will take place in our lives only as we believe the truth of the crucifixion of our sinful nature and allow Christ to give us his victory. We must understand that we will be victorious over sin and temptation only as we allow him to live out his life of victory in us. For they, being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Romans 10:3-10. And lastly, Philippians 1:21. For me to live is Christ, and to die is gain. So yan po ang atin pong reading for this morning. Sin's power broken. Amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor. Amen. Pagandang mensahe no, sa umagang ito. Okay? So, tayo po ay dadako mapatid sa ating breakout room, no? So ating pag-usapan at bigyan ng reflection ng mensahe ngayong umaga. Ang leading question, mga kapatid, ay number 1, ano ang nangyayari o ano ang nangyari sa kapangyarihan ng kasalanang likas ng Kristiyano sa cross? At pangalawa, ano pa ang dapat paniwalaan ng Kristiyano upang tuloy-tuloy na madaig ang kasalanan? So yan ang ating leading question, ating pag-usapan, kapatid, sa ating breakout room. At sa ating prayer focus, kapatid, ating ipanalangin si Sister Flodelisa Tumala at si Sir Robert Deliente at si Pastor James Lotilla. At ating isama din sa panalangin, mabatid, no, ang publishing work, no, ng ating sa publishing, no, lalong-lalo na sa ating CLPM sa Central Luzon Provinces Mission. Sama po natin sa panalangin. So tayo po ay magkaroon ng ilang minuto. Siguro babalik tayo, mabatid, no? 5:30 balik tayo sa ating main platform. Tayo po ay dadako na, no, sa ating breakout room. Hello, Pastor PG. Opo, sir. Oo, sama po natin sa ating taimtim na panalangin ang pangunguna ng ating Panginoon sa bubuing nominating committee ng union, kasi ngayon po pipiliin, i-elect ang lahat po ng mga leaders ng missions. Bukod po ang Central Luzon Conference, kasi ang Central Luzon Conference po ay may sariling constituency meeting. Sabihin na rin po natin sa Panginoon nating kahilingan na pangunahan lahat ang mga constituency meetings na gagawin. Lalo nga po sa araw na ito ay bubuin na po yung nominating committee para po pumili ng mga leaders ng direktor dito sa NLPUM at sa mga presidente, sekretary at saka treasurer sa lahat ng misyon. Ating hingin ang banal na kalooban ng Diyos ang maghari. Salamat po. Amen. Thank you, Pastor.
God first morning po mga kapatid. Kamusta po kayo? May mga tao po ba dito sa loob ng room 3 mga kapatid? Amen. Okay, sa Good lahat, morning. sa Good lahat morning ng po. Good morning po. sa lahat Good ng morning gustong po. Good morning po. Good morning po. Ayan. Sa lahat ng gustong maging kaibigan ako, say amen. Wala. Amen, Brother Melvin. Ayan. Amen. Amen. Yan yung mga Amen. nagsalita na yan. Gusto ko maging kaibigan. Ang magkakaibigan, nagkukwentuhan, nag-uusap mga kapatid. Ano? Dapat mag-uusap tayo. Baka mamaya ako lang mag-uusap sarili ko. Ha? Yan, ang gusto ko. No? Sige po, kanina medyo late akong pumasok. Ano? Tinignan ko yung mga naiiwan doon sa main room. Maraming naiiwan pala doon. Hindi agad pumapasok. Okay, anyway, sa mga nandito sa room 3 ay tayo ay purihin ng Panginoon dahil mag-uusap tayo ng mahalagang topic ngayong umaga na ito. Pangunahan natin yan ngayong umaga at kayo bilang mga kaibigan ko, mga kapatid kay Kristo, mag-uusap tayo mga kapatid. Let us pray mga kapatid. Mapagmahal naming Diyos, amang banal na nasa langit. Salamat po sa umaga na ito na kami ay muli mong in-invite sa isang makabuluhang umaga. Makita namin ang mahalagang lesson na ito. Nawa maging sapat ang oras upang itong lahat ay aming maunawaan. In Jesus' name we pray. Amen. So mga kapatid, medyo dadagdagan lang natin kaunti yung ating pinag-aralan. Ano po? Para lang maunawaan natin lahat ng ating lesson. Ano? So ang title ay ang kapangyarihan ng kasalanan na nawasak o nabalid the sinful nature. The sin power has broken. Ano? Sabi dito, ito ang lesson na ito ay isa sa pinakamakapangyarihang bahagi ng Ebanghelyo. Sa krus, winakasan ni Jesus yung kapangyarihan ng makasalanang likas ng bawat tao na tumatanggap sa kanya. Kasi yung kasalanan ay talagang makapangyarihan. Winakasan niya sa krus. Sabi sa Roma 6:6, ang ating dating pagkatao ay napako sa krus kasama niya. O, di ba? Sa 6:11 naman ng Roma, itinuring ninyong patay na kayo sa kasalanan. Ngunit buhay sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ibig sabihin, patay na yung lumang ikaw, patay na yung lumang ako. Ang malupit mga kapatid, ang mainitin ang ulo, ang makasalanang pagnanasa, patay na yung mga malupit, patay na yung mga, ibig sabihin malupit, yung mga mapanakit o sobrang matatapang, mainitin ang ulo, makasalanang pagnanasa, madaling matakot, ayan, patay na dapat yung mga tao, yung mga katangian na natin, at hindi marunong magpatawad. Wala na dapat yan mga kapatid. Naputol na ang kapangyarihan ng kasalanan kumokontrol sa atin. Ngunit hindi ibig sabihin ito mga kapatid na hindi na tayo tutuksuhin. Ibig sabihin ay wala nang kapangyarihan ng kasalanan para alipinin tayo. Pero may kondisyon, hindi yan automatic nangyayari, May kondisyon, laging may kondisyon, Nagiging totoo lamang ito sa buhay natin kapag pinaniniwalaan natin na isinuko natin ang ating sarili kay Kristo at isuko natin ang ating sarili kay Kristo. Po? So bakit marami pa rin Kristiyano natatalo sa tukso? Bagaman nagagapay na o nawasak na yung sinful power. Po? Kadalasan mali yung inaasahan natin kasi mga kapatid. Kadalasan mali yung inaasahan natin. Iniisip natin na kapag patay ng luma akong pagkatao, kaya ko nang kontrolin ang sarili ko. Magagawa ko ng gusto ko. At basta humingi ako ng tulong kay Jesus, okay na. So mga kapatid, yung basta humingi lang ng tulong kay Jesus, okay na. Isang mali pa lang pangunawa. Ang reality, kahit na humingi tayo ng tulong kay Jesus, nagagalit pa rin tayo, madalas pa rin tayo matukso, hindi natin makontrol yung dating ugali. Pagkatapos ay nagigilty tayo at nalulungkot kasi tayo ay nagkakasala ng patuloy. Tapos iniisip natin na siguro kulang pa yung panalangin ko. Siguro hindi pa sapat ang aking pagiging sincero. Siguro hindi ako pinapakinggan ng Diyos. Ayan, pagdududa, Pero hindi yun ang problema mga kapatid, Sabi sa lesson, ang problema ay sinusubukan pa rin natin magtagumpay sa sarili nating lakas mga kapatid. Gusto nating mapagtagumpayan ang kasalanan sa pamamagitan ng self-effort. Kahit alam nating wala tayong kakayahan. Ang tunay na paraan tagumpay ay si Kristo lamang. Mga kapatid, siya dapat ang mabuhay sa atin. Hindi sapat na maniwala lang tayo, hindi sapat na magpursige ka pa o magpursige tayo. Hindi sapat na galingan natin, Hindi lahat sapat yan.
Ang tunay na pagbabago, mga kapatid, nangyayari lamang kapag hinahayaan natin na si Kristo ang mamuhay sa atin. Yan ang sabi sa lesson, ano? Sabi sa Filipos 1:21, ang mabuhay ay si Kristo. Ibig sabihin, mali yung, Lord, tulungan mo akong hindi na wag magalit. Hindi yun ang tama. Ang tama ay, Lord, hindi ko kaya. Ikaw ang maging kaamuan ko. Meron pa. Hindi tama yung, Lord, tulungan mo akong iwasan ng tukso. Paano tayo tutulungan ng Diyos na iwasan ng tukso? Ang tama ay, Lord, ikaw ang maging tagumpay ko. So yung tukso nandyan, pero sa Panginoon, pag nanguna siya, magiging tagumpay natin, mga kapatid. Kapag si Kristo nabubuhay sa atin, doon nagiging totoo yung pagbabago. Ano po? Ang reflection sa lesson na ito. Ano ba yung mensahe ng lesson na ito sa atin, mga kapatid? Mga kapatid, sobrang nakaka-relate ng lesson na ito sa atin. Ano? Lahat tayo may bahagi ng buhay na paulit-ulit natin pinagsisisihan. Kasi paulit-ulit tayo nagkakasala. No? Nakikita natin yan dahil ang Holy Spirit ay nabubuhay pa rin sa atin. Ano? Mayroon tayong ugali na hindi mawala-wala. Madaling magalit, madaling mainis. Ganun, minsan nagdududa pa ulit-ulit. Ano? Ugaling hindi mawala-wala. Kasanayang nahihirapan tayong putulin o yung mga attitude na hindi natin makontrol. No? At minsan napapagod tayo. Pagod na ako, sabi natin ganun. Feeling natin failure tayo. Feeling natin hindi tayo nagbabago. Pero magandang balita, mga kapatid, hindi nakabase sa performance natin ang tagumpay. Nakasalalay ito sa presensya ng Diyos sa ating loob. Ano? Kaya dapat talagang hindi niya hinihinging maging malakas ka. No? Hindi niya hihingi na maging tapat ka sa pagsuko. Kundi ang tanong ay, kaya ko ba ito, mga kapatid? Hindi yun ang tanong na kaya ko ba ito. Hindi dapat pala natin tinatanong na kaya ko ba ito. Kundi, Panginoon, ikaw na po ang mabuhay sa akin. Ito yung total surrender na tinatawag, mga kapatid. Pangunahan, isuko natin ang ating sarili sa Panginoon. Ano po? So yan ang ating pinag-aralan na lesson. At ang tanong ay, pag-uusapan natin, ano ang nangyari sa kapangyarihan ng makasalanang likas ni Kristo sa krus? Ano nga ba ang nangyari, mga kapatid? Ano, sino ang gusto mag-share, mga kapatid? At ano po ang gusto nyong, anong nakita nyong point dito? Ano ba yung nangyari sa makasalanang makapangyarihang, ano sabi? Ano nangyari sa kapangyarihan ng makasalanang likas ng Kristiyano sa krus? Batay sa lesson, ito dapat ay natapos na. Wala nang kapangyarihan yung likas ng Kristiyano sa krus. Ano pa ang dapat paniwalaan ng Kristiyano upang tuloy-tuloy ng madaigang kasalanan? Diba? Ang madaling sagot dito yung ating para unti-unting madaigang kasalanan, isuko natin ang ating sarili kay Jesus. Pangunahan niya ang ating buhay, mga kapatid. Ano? Kasi minsan puro inaasa natin sa prayer, tapos hindi naman pala tayo magde-decide na sumuko sa Kanya. So ganoon na sa atin pa rin yung desisyon. Ngayon, ano ang mga dapat nating pag-usapan dito? So, meron ba tayo mga parte ng ating buhay na mahirap nating baguhin? Ano ba yung mga share natin na mahirap nating baguhin? Ano ba yung ating buhay na bahagi ng buhay natin mahirap nating baguhin? Ang kadalasan niya yung pagiging, lalo na sa bahay, pagiging magagalitin niya mahirap baguhin, madaling magalit. Yan. Isa yan sa mga bagay na mahirap baguhin. Sino po mag-share dito na nakita natin ngayong umaga na meron pala tayong mga ugali o mga nagagawa na mahirap baguhin. Hanggang ngayon patuloy pa rin natin nagagawa. Bagaman tayo ay matagal ng Adventist. Huwag po kayo mahiya, mga kaibigan. Kung sabi niyo gusto niyo ako maging kaibigan, yan ang lesson natin ngayon, yung kapangyarihan. Ayun po, ayan, Sister Sandy. Sige, welcome po. Yung isa sa very challenging sa akin ito na maaring nagiging challenge din sa karamihan ay yung pagtitiyaga talaga, yung maghintay, and then yung lalo na kapag talagang may kahirapan, ito man ay sa larangan ng paglilingkod o yung poverty talaga, yung dumarating talaga yung kasalatan. And then, bukod dun sa paghihintay, yung pagtitiyaga, ay yung kapag nabibigyan ka talaga ng bahagi, ang unang reaction talaga ay kaya ko ba yun, na natalakay mo nga na
dapat talaga yung mga bagay na ito ay, hindi naman talaga natin kaya. Pero kailangan talaga maging practice. Kasi totoo nangyayari ito. Yung minsan nakalimutan mo na may Diyos. Bakit kaya, no? Pero nangyayari talaga eh. And yet, salamat na lang sa Panginoon. Talagang yung long suffering talaga siya. At banayad siya sa pagkagalit. Lahat talaga, all things work together for good. Laging ipapaalala ko yun sa sarili ko, sa akin pag nangyayari ito, Brother Melvin. And very liberating. Ito na talagang absolute na freedom. Yung ngayong umaga ay na-reiterate ulit na si Jesus lahat ang solusyon, ang krus lahat ang solusyon. Naalala ko one time yung isa sa kaibigan na hipag ko. Sabi niya dumating siya sa point na gusto niyang kitilin ng buhay niya. And then ni-remind siya ng Panginoon. Sabi niya, look at me. Tignan mo ang krus. Tignan mo ang krus. At nung sa puntong talagang mag-give up siya, ang tinignan niya lang yung Panginoon nandun sa krus, nakatingin sa kanya. Yun ang turning point na hindi niya na inisip pang muli na helpless siya. It's only Jesus talaga. So yun, Brother Melvin, ang aking gustong i-share. Really, this is, hindi siya katotohanan. Kung hindi siya magiging katotohanan sa buhay ko, na kapag dumarating yung nagiging impatient na ako, nagiging fearful na ako, pag hindi ko natindignan talagang Panginoon sa krus, wala, I cannot do anything apart from Christ. Amen. Salamat po. Ayan. Amen. Tama, ano, gusto kong balikan yung sinabi ni Sister Zenny. Salamat sa pag-share, ano. Isa yan sa paulit-ulit nating nagagawa. Kala ko ba natapos na yung sinful power doon sa cross? Bakit minsan ay naano pa rin tayo pag tayo ay binigyan ng part? Sabi ni Sister Zenny, lagi natin sinasabi, kaya ko ba yun? So tama yung share ni Sister Zenny, no? Huwag dapat nating isipin na kaya ko ba? Si Jesus tutulong sa atin, mga kapatid, ano. Kailangan niya hindi yung expert, hindi yung matalino, hindi yung super galing. Kailangan niya yung willing magsumuko at magpasakop sa kanya. At siya ay willing na tayo ay samahan at tayo ay makagawa sa tulong niya. Ano po? Nagtaas ng kamay si Pastor Jerry. Bigyan natin ng pagkakataon. Pastor Jerry, welcome po. Ay, good morning po mga kapatid. God first morning, Brother Melvin. Ito pong ating pinag-uusapan ay isa sa mga magagandang mga topic na akin pong na-appreciate. Akin pong nais na discuss yung akin pong pagkakaintindi personally sa punto ng pananagumpay sa tinatawag nating wasakin ang kasalanan, no? Our broken yung kasalanan, sins, power broken. Iniisip ko po mga kapatid, meron pong dalawang maaaring salita na para lang tingin natin ay magkatulad. Yung S-I-N, yung isa ho ay S-I-N capital letter, yung isa naman po ay S-I-N small letter. Madalas na ay kinakabit po natin na yung kasalanan ay iisa lang sa kanyang kapangyarihang naiintindihan natin. Yung pong tinatawag nating nangyari, no? Yung kapangyarihan ng kasalanan, yung pong tinatawag natin na sin nature, yung sinful nature. Yun po yung S-I-N capital letter. Para po sa akin, ganun po, para maintindihan po natin. Yun ho yung winasak ni Kristo noong siya po ay
nabayubay sa krus. Tama po yung sinabi ni Brother Melvin para sa akin. Yun po yung kapangyarihang umalipin na hindi na po tayo kayang dalhin sa kabayaran ng kasalanan. Yung kabayaran ng kasalanan, yun po yung guilt, mga kapatid, na tayo ay magbabayad ng kamatayan. Yung kamatayan po, alam po natin yun, ay yun po yung kamatayan sa apoy at asupre, na yun ay para lamang sa mga nagpaalipin sa kasalanan. Yung isa po na SIN, na yun po ang pinagtutuunan ng pansin natin at maraming naliligaw. Yun po yung behavior in sin. Behavior in sin. So mga kapatid, sa akin po ay huwag tayong magtuon ng pansin dun sa behavior in sin. Ang pagtuunan po natin doon sa akin pong experience, tuwing titignan ko po ang ginawa ni Kristo sa krus, nawawala ho yung aking tingin sa sarili ko. Kasi habang tinitignan ko po ang katuwiran ng Panginoon, yung kanyang perfection, yung kanyang kapangyarihan, na ibinigay ang buhay sa krus, laluhong nalalantad yung lahat ng karumihan ko. At sa oras na nakita ko po yung lahat ng karumihan ko, hindi ako nai-insecure. Lalo po ako nagiging dependent sa Kanya na, Panginoon, totoo po, ako po ay mahina, wala po ako magagawa kung wala po kayo. Lalo po ako nagiging malalim ng tumiwala sa Kanya. At yun po yung nangyayari sa ikalawa, yung pong ano po ang dapat paniwalaan ng Kristiyano upang tuloy-tuloy na madaig ang kasalanan. Yun po yung kasalanan na hindi na tayo gagawa para tayo po ay maging pleasing sa paningin ng Diyos, maging pleasing sa harapan ng church, na tawagin po tayong totoong Seventh-day Adventist. Hindi yun, mga kapatid, the issue for me, sa akin po, ang issue po ay hindi yung tawagin tayong mabuting Kristiyano. Ang issue po talaga ay personal. Sa akin po ay personal. Araw-araw, I spend time reading the Word of God para lalo kong ma-appreciate yung biyaya niya na inilawit sa akin, na wala akong kapangyarihang iligtas ko ang aking sarili. Kahit anong gawin ko, hindi ko maililigtas ang aking sarili. Tanging sa ginawa lamang ni Kristo sa krus. So mga kapatid, stop doing something na iniisip natin that will make us beautiful, make us pogi, make us maganda in the sight of God. Mga kapatid, we are already beautiful in the sight of God. Importante na po tayo sa harap ng Diyos. Importante that wala po makapagbabago nun, mga kapatid, kasi dun po niya tayo dinisenyo. Idinisenyo tayo ng Diyos sa likas niya, sa wangis niya, na sinira lang po ng maling pagpili ng allegiance, yung sa kasalanan, na yun nga po ay ang author ay si Satanas. So, ang sinisira po ng kapangyarihan ng krus ay bigyan tayo ng mapagpipilian na makabalik. Bigyan tayo ng kapangyarihang pumili na makabalik ng allegiance, ng pagmamahal na sinira po nung kaaway. At ngayon po, hindi na po tayo niya kayang alipinin. Bakit? Kaya na po nating pumili, na kaya na nating gawin yung pagpili natin dahil yung mismong ginawa ni Kristo ang kapangyarihan nating piliin ang kalooban ng Diyos, na noon ay hirap na hirap tayo dahil hindi natin kilala si Jesus. Kaya Brother Melvin, meron po akong text na mag-empower po noon, yung Philippians 2:13. Meron ka bang Biblia dyan, Brother Melvin? Yung pong thought noong sa talata ay yung kapangyarihang ginawa ni Kristo o binigay ni Kristo sa atin sa krus ay tinutulungan po ang Kristiyanong kahit sa salita o kalooban niya at sa kanyang ginagawa ay ang naghahari na ay si Kristo. Ano yun? Mamahit sila ng text na yan, no? Opo. Basahin ko po, Pastor. Philippians 2:13. Philippians 2 verse 13. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa iyo
sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Amen. So that's the verse. Amen. Both to do and to will. Kapatid, we are all overcomers. Both to do and to will. No? Yung gagawin natin, yung kagustuhan natin, mga kapatid, kaya na po natin yan. Hindi sa issue ng hindi na ako nagkakasala. Hindi po yun ang issue. Ang issue is Jesus Christ can overcome. He will overcome, not us, mga kapatid. Because the issue here is having relationship with Jesus. So let the indwelling presence of Jesus through the Holy Spirit be our guide every day. God bless you po. Amen. Salamat po sa napakalinaw na paglilinaw, Pastor Jerry, no? So ayun, natumbok ni Pastor Jerry yung main ng lesson, ang napako sa krus, winasak ng krus, yung kasalanan na big sin, S-I-N, yun yung kapangyarihan ng kasalanan. Alipilin tayo. Kasi ngayon meron na tayong chance na o choice, pumili kung sino ang ating susundin, si Jesus. So yun po ang ating lesson, So sapagkat ay sabi nga ay tawag dito, hindi pala maaaring mamuhay ang tao, at maaari pero hindi ganoon instant, unti-unti. Si Jesus man ay tinukso ng kasalanan, tinukso pa rin ni Satan, kahit si Jesus na yun, So walang exempted sa panunukso, pero tayo ang lahat ay mamimili, may pagpili, Sabi nga sa Bible, ang lahat ay nagkasala, pero hindi sinabi doon ang lahat ay hindi pwedeng ang lahat ay makakaiwas sa kasalanan, ang lahat ay tawag dito ay hindi na magkakasala pa, matutokso pa rin, pero may choice, nasa atin pa rin yung choice. Hindi na tayo alipin ng kasalanan na wala tayong karapatan, kundi puro na lang pagkakasala ang gagawin. Hindi, may choice po tayo. Kaya yan po, Brother mga kapatid. Melvin, Yes po, Pastor. another one is, baka para ma-correct na rin kung sakali mang may mali, yung pong temptation is not a sin. Ang tukso ay hindi po siya kasalanan. Ang pagpasok sa tukso, yun po ang kasalanan. At yung pong pagpasok na yun po yung ginawa ni Kristo sa krus na para tayo makapanagumpay, na hindi tayo makapasok doon sa udyok na tayo po ay gawin sa pagkakasala, mga kapatid. So, tama si Brother Melvin, I agree with that. Any of us can be potentially be tempted. Maaari tayong matukso. Pero hindi na ho tayo matutukso, mga kapatid. When we are fully surrendered to Jesus Christ, ay pwedeng kayang igupo sa tukso dahil si Kristo ang mananagumpay para sa atin sa tukso. Katulad ng kanyang ginawang pananagumpay doon po sa bundok ng temptation. Mga kapatid, God bless you po. Amen. Po? Ayan, sino pa ang gustong mag-share, mga kapatid? Si Brother Sunny Talusan yan. Very active din to sa talakayan. Sige po, Brother Sunny. Good morning, Pastor. Good morning, Brother Melvin. Nyo na po, nasabi na po ni Pastor Jerry at sa Brother Melvin. Gusto ko na magdagdag na isang text sa talata para talagang very powerful po yung text na po . At kung ayan nyo pong i-share ko po sa inyo yung sinasabi po dito sa Isaiah chapter 44 verse 22, sabi po dito, aking pinawi na parang masinsin na ulap ang inyong mga pagsalangsang at parang alapap ang inyong mga kasalanan, manumbalik ka sa akin sapagkat tinubos na kita. So dito po, mga kapatid, makikita talaga natin na nang ipako ang ating Panginoon sa krus, ipinako na po yung ating pong likas na makasalanan. So, napakaganda po, kaya kasabi talagang kung anin po natin yung pag-ibig ng Diyos sa bawat sa atin, talagang ma-amis po talaga tayo, yung ating likas na kasalanan, binayaran na niya ng kanyang dugo. Ang grabe lang doon, sabi, tawag doon, tanggapin po natin yung naalok natin Panginoon. Kasi yung kasalanan natin, hindi pa tayo nagkakasala. Pinatawad na tayo. Kasi nang naipako ang ating Panginoon sa krus, pinatawad na tayo .
Kaya kapag nakikita natin talaga yun, yung kabutihan ng Panginoon sa atin, no? Yung kanyang kamanghamanghang pag-ibig, talagang ma-amaze po talaga tayo eh. No? Kaya sabi, kinalimutan na, in-erase na po yung kasalanan natin. Wala na tayong kasalanan. Kaya, oo nga tayo po yung nagkakasala. Pero yung pong likas natin, naipako na po sa atin ng Panginoon yun eh. Kaya, yung sinabi mo po, Brother Melvin, saka ni Pastor Jerry, talagang panghawakan po natin yun na talagang ating Panginoon Jesus lamang ang ating pag-asa sa buhay po ito. Alam mo, Brother Melvin. Amen. 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 So alam niyo po mga kapatid, isa rin sa mga natutunan ko. Kapag tayo ay nakakapili ng mali, di ba meron tayong choice? Nakita natin na tayo ay nakapili ng mali. That is good news mga kapatid. Why? Because Holy Spirit is still holding on you. Kasi nakikita mo pa yung mali mo. Kapag hindi mo na nakikita yung mali mo, kapatid, delikado. Kasi immune ka na sa paggawa ng mali, pagpili ng mali. So hanggat nakikita pala natin na nagkamali at ako ng desisyon na titingin tayo kay Jesus. Patuloy tayo titingin sa cross. Dahil yun ang tanging pampalakas natin, para yung mga nagawa natin, di na natin maulit, Pastor Jerry, babalik si Pastor Jerry. Sige po. Yeah, in love ako dito sa topic na to kasi dito lang ang pagkakataong lulutang si Jesus Christ. Alam niyo po, pagka si Jesus Christ ang itinataas, hindi ako titigil ng kasasalita. I really love Jesus Christ, my Lord and my Savior, who saved me, who bought me. He's all, my all, mga kapatid. Sana ganun tayong lahat. Brother Melvin, I would like to empower another point na sinabi ni Brother Sunny. Maybe, maasa po ako na ito po makakatulong sa atin na lalong maharamdaman natin ng saya, ng matubos, mga kapatid. Maranasan natin yung pakiramdam na talagang, Panginoon, salamat po. Ang puso ko'y malayang malaya, yung pong paniwalaan at manampalataya na totoong tayo po ay wala nang ibang may-ari sa atin. Ang Panginoon na, wala na. Siya lang talaga. Hindi tayo pwedeng angkinin ng kahit na sino dahil siya lamang ang may kapangyarihang makagawa ng mga ginawa niya. Walang ibang pwedeng gumawa noon. Gusto ko, Brother Melvin, pakibasa mo rin yung Isaiah 43, bagamat ito po ay sinasabi sa Old Israel, particularly kay Israel o Jacob. Okay, Isaiah 43, 1, chapter 43, verse 1, at saka po, I think, verse 4. Verse 4. Very powerful po sa akin yan. Paborito ko yan na nagpapatunay na walang ibang may-ari sa akin kundi ang Panginoon dahil sa ginawa niya. Ephesians 4, verse 4. Hindi po. Isaiah 43, verse 1. And then, yung Isaiah 43, verse 1 and verse 4. Hindi ako nagkakamali. Isaiah verse 1 and verse 4. So, ako na po magbabasa. Hawak ko po kasi ang Bible. Ngunit tayo ganito. Sige po. Kaya na po. Sige po, sabi po dito sa Isaiah chapter 43, verse 1 po. Tama po, Pastor? Yeah, sige po. Sabi po dito, Tagalog po ito, Pastor. Ngunit ngayon, ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, O Jacob, at nag-anyo sa iyo, O Israel. Ikaw ay huwag matakot sapagkat tinubos kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin. Ano pa po, Pastor? Yan. Brother Sunny, pause muna tayo kasi yung verse 4 mas makapangyarihan po para sa akin yung experience na yon. Dito sa text na ito, wala talagang puwang dyan na hindi tayo magwawagi, mga kapatid. Yan mismo yung nagsasabi ng talatang, kung ako ay pag-aari ng Panginoon, hindi ba ako kaya niyang tulungan para ako'y magwagi sa lahat? So ang identity, mga kapatid, ay establish noong sinabi ng Panginoon yung tunay nating kalagayan. Ikaw ay binili ko, ikaw ay nilalang ko. That's powerful to me, mga kapatid. Pagka pinalitan ko yung text na yan ng pangalan ko, yung pangalan ng Israel. Brother Sani, palitan mo nga ng pangalan mo yung pangalan ni Israel. Tsaka niyo po basahin uli. Iba na ang kahulugan yan. Napaka-personal na po niyan.
Yeah. Sige po, Pastor. Sabi po dito, kaya ganito ang sabi ng Panginoon na dumalang sa iyo, O Sani, at sa iyo, O Sani, ikaw ay huwag matakot sapagkat tinubot kita, tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Amen. Verse 4. Sa verse 4, yamang ikaw ay naging mahalaga sa aking paningin at kagalang-galang at aking inibig ka, kaya't magbibigay ako ng mga tao na pinakatubo sa iyo at mga bayan na pinakatubo sa iyong buhay. Yan po yung point ng kung mayroong mga hindi makaka-appreciate noong naranasan ni Brother Sunny na pinili niya ang Panginoon, ay yung po mga hindi pipili, yun po yung hindi makaka-enjoy nung inilaan ng Diyos na identity. Hindi magagawa ng Diyos na tayo ay bayaan. Pero kung pipiliin natin na huwag tayong paalaga sa Panginoon, wala naman ho siyang magagawa. May iba kong mag-aalaga sa atin. Ang masakit nun, either alagaan mo yung sarili mo o alagaan ka ng iba na hindi nagmamayari sa iyo. At ang pinakamasakit na dulo nun, walang kakomportable, misery ang buhay ng isang taong hindi ang Diyos ang nag-aalaga sa kanya. Amen. So paalaga tayo sa Panginoon. Parang ganito, Pastor, no? Kasi parang sino gusto mong mag-alaga sa iyo, yung tunay mong nanay o tatay o yung ibang o yung ibang yung kapitbahay na hindi naman ikaw ang baka pabayaan ka lang din o kaya pabayaan kang mapariwara. Ganun na po. Yes, amen. Amen. So yan mga kapatid, salamat po Pastor Jerry, sa Brother Sunny at sa lahat. Alam ko lahat tayo ay na-bless sa umaga na ito, no? Bagaman masarap pang magkwentuhan. Ang oras 15 minutes bago matapos ang oras, sapat na yan para sa panalangin. Tayo ay dadako sa pananalangin. Otherwise, baka mayroon pang gusto magbahagi sa huling pagkakataon. Wala na. Pastor Jerry, pwede po bang ikaw ang sa adoration and confession and thanksgiving? Ako na po sa supplication. Yes, please. May privilege po na makapanalangin po uli kasama kayo. At 30 seconds silent prayer tayo mga kapatid. Bulong nyo sa Panginoon ang gusto nyo ilapit sa Kanya, mga ating mga kamag-anak, kaibigan, na ang Holy Spirit ang magbukas sa kanilang mga puso. At after na humina yung volume, Pastor, diretso na po tayo sa panalangin. Yes po, apo. Makapangyarihan at Diyos namin na ikaw ang lumikha ng langit at ng lupa, at ikaw rin naman ang may kapangyarihang magligtas sa mga taong makasalanan kagaya namin. Iyong sinabi, Panginoon, na mapalad ang taong magtitiwala sa iyo at ikaw ang ginagawang pag-asa. Ikaw ang Diyos na puno ng pag-ibig. Walang hanggan ang iyong pagmamahal sa amin. Sagana ka po sa kahabagan, banayad sa pagkagalit, at nagpapatawad ng maraming mga kasalanan ng mga libu-libong mga taong nagkakasala sa inyo. Subalit, pag bumalik at nagsisi, nanampalataya, ay kaya mong patawarin. Panginoon, ikaw ay dakila.
ang iyong kapangyarihan ay sagana. Nanganganlong kami sa inyo sa oras na ito. Kasama ng lahat ng mga nilalang sa langit at sa lupa, iklop tuhod na kumikilalang ikaw lamang ang Diyos at wala ng iba. Sa iyong anak na si Jesus, na isang kapangyarihan na aming tinanggap ang kanyang sakripisyo. Siya na iyong anak na makapangyarihang ding nagbigay ng buhay na nagpalaya sa amin mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ang kapangyarihang umalipin, subalit kami pinalaya noong panahon hanggang ngayon na aming ginagamit ang pagpiling tanggapin siya na aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Ang lahat ng tuhod ay luluhod sa aming Panginoon at siya lamang ang itatanghal. Mahal na Diyos, maraming salamat sa mga salita mong nagiging kaaliwan ng bawat isa sa amin. Kahit gaano kapula ang aming mga kasalanan, ay iyong papuputiing parang balahibo ng tupa at ng niebe. Bagamat gaano mang kakapal ang aming mga kasalanang ginawa, kasing kapal man ng ulap ay iyong hahawiin. Yung aming mga kasalanan ay ibabaon mo hanggang sa kailaliman ng dagat na hindi na po namin kayang makita pa dahil sa ginawa ng aming Panginoon. Mahal na Diyos, sa pangalan ng iyong anak, lumalapit kami. Bihisan mo kami ng kanyang banal na katwiran. Itago kami sa kalinisan ng aming Panginoon. Aming pong ilinadalangin, Ama, na sa umagang ito, ang kapayapaan mo ang manahan sa puso ng bawat isa sa amin. At lahat ng panukala mo ang mangyayari sa amin, hindi ang panukala naming personal. Pagharian mo po kami, Ama, sa pamamagitan ng kaloob ng Espiritu Santo. Muli niyo kaming bautismuhan. Bigyan kami ng kapangyarihan sa amin pong buhay na maging maligayang patuloy, maging masaya sa paglilingkod, at makita kayong palagi sa araw-araw. Hindi ang aming sarili ang maitataas, kundi ikaw palagi, Ama, at siyon ay sapat na sa amin, at kaligayahang kami ginamit mo upang kami po ay maging ilaw ng sanlibutan, upang kayo ay maluwalhati. Salamat po sa pagdinig sa aming panalangin sa ngalan ng iyong anak. Amen. Sa pagpapatuloy po ng aming panalangin, o dakilang Diyos, sa umaga na ito, tunay na ramdam namin ang iyong presensya, ang iyong pagmamahal, o dakilang Diyos. Nais namin ilapit sa iyo ang aming mga panalangin sa umaga na ito, ang aming mga kahilingan. Unang-una, ang sambahayan ni Sister Lourdelisa Tumala, ni Brother Robert Toliente, ni Pastor James Lutila. Gayon din ang sambahayan ng bawat isa na narito ngayon sa Zoom. Sambahayan ni Pastor Jerry, ni Ma'am Alice Lacaba, ang sambahayan ni Sister Jocelyn Cahobe Eder, ang sambahayan ni Ma'am Mercy, Sister Minda Soriano, ang sambahayan ni Sister Risa Pajardo, ni Brother Sunny Talusan, ni Sister Zeni Bansag, ang sambahayan ng bawat isa na nasa Zoom platform, na nasa Facebook Live sa Discipleship Ministry, o dakilang Diyos, nakasama namin na umaga na ito, na na-bless at devotional na ito. Purihin ang iyong Panginoon sa umaga na ito. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin ang publishing work ng CLPM, o dakilang Diyos, patuloy na magbigay sa amin ng mga kaalaman, karagdagang kaalaman, karunungan at gabay, na kasama ng paggabay sa amin ng Holy Spirit. Patuloy na magtagumpay ang publishing work na ito. Simula sa una na ito ay nagamit ng maraming sangkatauhan sa bawat lugar. Dalangin din namin ang nominating committee sa NLPUM
sa ngayong araw na ito, simula sa araw na ito, na puspusin ng Holy Spirit ng bawat isa, na mapili ang pinakamainam at mapili at gabayan ng Holy Spirit. Ang mga mapipili na ito ay tunay na magkaroon ng karunungan na nagmumula dyan sa kalangitan. Dalangin din namin ang mga schools, Adventist schools sa aming nasasakupan, ang KLAA, ang mga elementary schools na patuloy na nagagamit o dakilang Diyos na pagmimisyon sa mga estudyante, sa mga magulang, at gayon din sa mga missionary teachers. Patuloy niyo pong ipagkaloob ang kanilang mga pangailangan o dakilang Diyos. At gayon din ang aming panalangin para sa CLPM Headquarters Project, Every Family a Builder Program. Patuloy niyo po kaming gamitin o dakilang Diyos para sa pagpapatuloy at pagpapakalat ng iyong gawain dito sa lupa na ito. Dalangin din namin ang groundbreaking na gaganapin, ganoon din sa November 30 at ang constituency meeting o dakilang Diyos sa December 8 and 9. Dalangin din namin ang lahat ng mga pasasalamat para sa mga bagong bautismo na aming mga kapatiran, sila ay musmus sa pananampalataya. Maaari po ba o dakilang Diyos na patatagin ang kanilang mga puso sa pananampalataya nila, sa kanilang bagong pinanghahawakang katotohanan na kanilang nalaman na tuklasan, na sila ay maging matatag o dakilang Diyos. Kaya hindi na mga kapatiran na umaalalay sa kanila, ay patuloy niyo po silang bigyan ng alab na maging magkakaibigan ng bawat isa, upang sa ganoon sa kanilang pagsasama maging pare-parehas ang sabay-sabay ang aming paglago o dakilang Diyos. Ganun din dalangin namin ang mga church building na ginagawa sa Ildefonso, Bulacan, ang Voice of Youth na kasalukuyang nagaganap sa De La Paz Church at ganun din sa Saguing Church o dakilang Diyos, at ang mga patuloy na evangelism at ang mga paparating pang evangelism sa Diliman, sa North Bulacan 1, sa Bintog, sa Talaksan, sa Tiaong Church, gayon din ang Dimson, Lubao, Pampanga, Santo Cristo at pangunguna ni Pastor Jerry dyan sa Nueva Ecija. Gayon din ang North Bulacan 2, Bagong Baryo, San Ildefonso, Bulacan sa December 19, at gayon din sa Divinian, Leon Isabela. O dakilang Diyos, ang mga gawain na ito, hindi lamang para ipakalat ang mabuting balita, kundi kasama na rin ang aming paglago at palagi ka naming makasama sa araw-araw na aming pamumuhay. Gayon din ang aming panalangin para sa kalusugan at kagalingan sa may mga karamdaman. Ngayong araw na ito, si Sister Sweet Galang ay nakakonfine sa hospital. Kailangan po niya ang iyong tulong at alisin ang kanyang pangamba, takot sa kanyang puso, gayon din ang kanyang mga mahal sa buhay. Ipuhin siya ng inyong mapagpagaling na kamay, kagaya ng pagpapagaling niya sa iba pang mga aming mga kapatiran at mga tao ng mga unang panahon. Gayon din dalangin namin si Alrea Pia Navarro sa kanyang fast recovery. Ang sambahayan o dakilang Diyos, ang mga mahal sa buhay ni Paquito Olidan o dakilang Diyos, i-comfort niyo po ang kanilang pamilya sapagkat siya ay pumanaw na kahapon. Sa aming araw-araw na panalangin sa kanyang kagalingan, sa kanyang critical na kondisyon, ipinagkaloob niyo po sa kanyang kagalingan. At ito ay siya ay muling babangon sa iyong muling pagbabalik o dakilang Diyos, na wala ng sakit, wala ng hirap, ano madaranasan pa. Maaari po ba at sa malungkot na pagkakataon na ito, na panahon na ito, ang kanyang pamilya ay pong i-comfort o dakilang Diyos. Gayon din ang tambayan ni Brother Ramon Rojas sa kanyang recovery sa kanyang operation, at ang patuloy na kagalingan kay Sister Wilma Bacani, at gayon din patuloy na kalakasan at recovery ni Brother Rolando Simapranca. O dakilang Diyos, marami pa kaming mga kahilingan na nais namin isama sa panalangin na hindi namin nabanggit, bagaman din namin nabasa ang kanilang mga pangalan. Ngunit alam niyo po ang laman ng aming mga puso. Kami na narito ngayon ng mga nananalangin, inyo po dinggin ang aming mga karagdagang mga kahilingan para sa aming sarili, para sa aming pamilya, para sa aming mga kasama, mga kaibigan, mga kapatiran sa iglesia. O dakilang Diyos, alam namin na mas maraming nananalangin ay mas madali ang communication para sa inyo, at alam namin na ito inyong dinirinig at inyong pinagkakalob sa amin ayon sa inyong tamang oras at inyong kalooban. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sa pagdinig sa aming mga panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Po, Brother Melvin, sa prayer po.
Amen. Jerry. Salamat din sa mga kapatid. Salamat Pastor Jerry sa pagsama sa amin. Hindi naman siguro tayo favorite ni Pastor Jerry na madalas natin siya nakakasama, pero purihin ang Panginoon, masarap kasama si Pastor Jerry sa breakout room. Anyway, babalik tayo sa breakout room mga kapatid. At may oras pa, malamang nandun na sila. Bigyan first balik morning. po tayo sa breakout room mga kapatid. Hindi po yung pumapasok kundi yung lumalabas niya. Kasi mula sa puso nang gagaling yung desisyon, nakakainin ko ba itong pork chop? Hindi yung pong kinain mo yung pork chop, yung nakakataba. Hindi po yung pagdidesisyon natin sa puso natin na kakainin ko ba ito. Binawal nga ng Diyos Tapos dinesisyon na nung kakainin ko kasi masarap, dati ko itong paborito. Tama po kayo dyan. So, ganun din, maski sa ating pong spiritual na karanasan, ay kailangan talaga nating piliin, magpasya, kung papaano tayo magkaroon ng matibay na relasyon sa ating pong Panginoong Hesukristo. Yan po talaga ang pinakamahalaga. Yung mga practical daily practices na po natin, mayroon mang kinalaman sa pagkain, o ano man yan, exercise man yan, o kaya pagbabasa ng banal na kasulatan, pananalangin, ano pa ba, pakikibahagi sa gawain ng ating Panginoon, ay lahat yan dapat maging araw-araw na nating karanasan. Kaya nga sinabi ko kanina, at yung sinabi ni Pastor Raylord, talagang kapag naisip po natin mangyari yan, idulog po natin at kailangan talaga natin ang kapangyarihan ng banal na espiritu. Katulad kasi po siya yung kumikilos sa buhay natin ngayon. Siya yung tumatawag, kumbaga nangungusap sa ating mga puso ngayon. Ngayon ay anumang uring mga spiritual discipline na pwede nating gawin ay kailangan talaga nating idulog sa ating pong Panginoon. Kahinaan man yan sa pagkain ng mga pansit canton, idalangin natin yan. Brother Asani? Amen. Okay, bigyan na natin kay Pastor. Nandito na si Pastor PJ. Time check mga kapatid, 5:30 na po. Brother Melvin, ating mayroon pa ba? Meron pa pala? Meron pa ba? Mukhang mainit ang labanan doon, Meron po, room 5. Play muna natin itong awit. Papasok yan hanggang in few minutes. Sige po. Ang misyon ay hindi natatapos sa ating mga iglesia. Ito ay patuloy na isinasabuhay sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad at sa bawat puso na nagmamahal sa Diyos. Ngayon, tinatawag tayong lahat na makiisa sa isang dakilang adhikain. Building up for mission. Ang Central Luzon Provinces Mission ay naglulunsad ng isang pambihirang pagtutulungan, ang CLPM Headquarters Development Partnership Campaign. Hindi lamang ito tungkol sa pagtatayo ng isang gusali, kundi sa pagtutulungan ng mga anak ng Diyos upang itayo ang tahanan ng misyon. Isang lugar kung saan uusbong ang mga programa, manggagawa at paglilingkod para sa kaharian ng Diyos. Sa ilalim ng unang pamamaraan na tatawaging 5,000 Families for the Mission Home, inaanyayahan ang bawat pamilya na maging katuwang sa gawaing ito bilang isang Mission Home partner. Layunin nating magkaisa bilang isang malaking pamilya sa pananampalataya. 5,000 pamilya na magpapahayag ng pagsuporta sa pamamagitan ng 1,000 piso bawat buwan sa loob ng isang taon. Ang bawat pamilya ay maaaring makibahagi sa iba't ibang paraan. Una, sa tithes and offering envelope na ilalagay sa others bilang CLPM Headquarters Project. Sa bank deposit o CLPM online giving, at ikatlo sa payroll deduction para sa mga CLPM workers na nais ding maging kabahagi sa programang ito. Ang
mahalaga ay sama-samang paglahok dahil sa Diyos, bawat pamilya ay mahalaga. Bilang pagkilala, ang bawat Mission Home Partner ay tatanggap ng Mission Home Partner Plaque at ang kanilang mga pangalan ay itatala sa Wall of Faith ng bagong CLPM Headquarters. Ang mga iglesyang magpapakita ng lubos na pakikibahagi ay kikilalanin bilang Faith Builder Churches. Sa bawat quarter tayo ay magtitipon sa pasasalamat upang ipagdiwang ang mga kwento ng pananampalataya sa mga panalangin ng pag-asa at ang kabutihang ginawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ito ay higit pa sa proyekto. Ito ay pagkakaisa. Higit pa sa kontribusyon, ito ay partnership sa misyon ng Diyos. Building up for mission, every family a builder. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Hikaput, handog, talento at dunong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan, sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't Siya ang tawagan, tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Papuri't walhati sa Kanya Sir James. Tayo po ay manalangin. Tunay po, Panginoon, na kayo po ay napakabuti po sa amin. Sa buong gabi, Panginoon, na amin pong naranasan ang inyo pong pag-iingat at sa mga leksyon, Panginoon, na amin pong narinig. Tunay po, Panginoon, na kami po ay napaka-espesyal po sa inyo. Na kung saan, Panginoon, kami po ay inyo pong tinubos sa pamamagitan, Panginoon, ng Kalbaryo sa cross. Wala po kami
magagawa sa aming mga sarili, Panginoon, kundi magpasakop lamang po kami sa inyo. Panginoon, sa araw po na ito, muli kami po inyo pong samahan sa buong maghapon. Panginoon, amin pong dalangin na samahan po kami ng banal na Espiritu na siyang magiging gabay po namin. Magawa po namin, Panginoon, ang inyo pong banal na kalooban. At samahan po kami, Panginoon, na inyo pong mga piling anghel sa buong maghapon na ito. Ilayo po kami sa anumang kapahamakan. At pagpalain po, Panginoon, ang amin pong mga responsibility sa araw po na ito. Kung saan, Panginoon, ang araw na ito ay maging pagpapala po sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyo pong patuloy na gabay, pag-iingat. Ganun, Panginoon, sa inyo pong pagpapatawad at sa inyo pong amazing na pagmamahal po sa amin. Sa pangalan na aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Chanting po tayo, kapatid. Every church is a missional church. I am missional. I talk, I plan, we will Never be lost. Sa katapos-tapusan, mga kapatid, mga pakasakdal kayo, mangaliw kayo, mga kaysa kayo ng pag-iisip. Mga buhay kayo sa kapayapaan. At ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay isa sa inyo. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat sa araw na ito. Amen. 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 Maraming salamat po, kapatid. Praise God po. Good morning, Sister Minda. Good morning, everyone. Bye-bye. 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 Good morning. Good morning. Bless po sa ating lahat. Bye po. Bye-bye po, mga kapatid. God bless us all. At yan ang ating lesson sa umaga nito. Na-bless pa kayo, mga kapatid. Salamat sa 28 viewers. Ngayon may 21 pa. Pagpurihin ang Panginoon sa umaga nito. Dalangin po namin na sabi ni Sister Camila Lacuna Perez, dalangin po namin ang pagbuti ng pakiramdam ng aming mabait na tagapanguna na si Pastor Escabusa. Sige po, alabay, kasama natin sa panalangin yan lahat ng di natin nabanggit, ano? At sa mga lahat na nandiyan pa ay welcome po at salamat sa patuloy na pagsubaybay. Bukas ulit, mga kapatid. Huwag tayo mawala. 20, ano ba ang araw bukas? 28 na ba? 28 na bukas, ano po. Salamat sa inyong pakikiisa at pag-join. Alam ko lahat tayo na bless sa araw na ito. God bless po, mga kapatid. Salamat po. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have desire.